Medyas. Hello, magandang umaga. Magandang tanghali. Ito naman po ay ang ating ibisisiwalat, ang grossly irresponsible at incompetent na si Boying Rimulya. Biro mo, nagsasalita laban kay imbestigando ng si Libeste. Hindi ka man lang nag-imbestiga sa sarili mo kung totoo yung iyong iniisip na may paglalabag si Libeste sa prangkisa. Wala. Ano kang klaseng tao, Boying? Kung nag-research ka, simple lang, nasa harap mo, patawag mo lang lahat ng dokumento, total, ombudsman ka. At doon makikita mo na hindi gumawa ng trabaho nila ang Department of Energy para mo malalaman kung hindi nagawa ng trabaho, hindi makapagsimula ng trabaho ang prangkisa. At doon mo sana malalaman na ang prangkisa na binigay ay para pang maliitan na solar power plant. Hindi yung pang malakihan. Ang binenta malaman mo sana kung nag-research ka na ang binenta ni Libeste ay yung malaking power plant niya na solar doon sa Kalatagan. Sana naintindihan mo, at yun po ay ginawa ng SPNEC, hindi po solar para sa bayan na corporation. Ang SPNEC ay ginawa na yan ni Libeste noong 2015 pa. At naitayo niya 2016. At 160 hectares na solar power plant na solar panels ang nilagay niya. At nag-operate na for 10 years. Kagago sa'yo. Punyeta ka. Nag-ombudsman ka tapos basic facts lang, hindi mo alam. Kaya ka natatalo kay Libeste. Natalo kayo ni Atty. Topacio. Ngayon, file ka, mga kulang-kulang din ang kaso mong pinal ngayon. Inayunan ka lang ng Sandigan Bayan pero madidismiss din yan. Kulang-kulang ebidensya ninyo, tinatago ninyo para hindi matamaan si Romualdez saka si BBM. Style nyo talaga, bulok. Tapos ito, unahin muna natin ilabas yung impeachment na sinampa. Kauna-unahang impeachment laban kay BBM. At nirekomenda na ni Congressman Nisay. Kaya mag-hearing na ito. Pasensya ka dito, BBM. Inunahan pa, kwento kayo ng kwento na magsampa ng kaso laban kay Sara Duterte. Naunahan pa kayo. Magsabay-sabay ito para sabay-sabay yung hiling. Maganda tingnan to, panoorin. Ito ngayon, pakinggan niyo muna yung balita tungkol sa impeachment laban kay BBM. Ito po. Ang detalye nitong impeachment complaint laban kay PBBM. Ella, naharap nga ngayon sa kanyang kauna-unahang impeachment complaint si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang mga batayan ng reklamong impeachment laban sa Pangulo ay ang umano'y paglabag nito sa saligang batas, graft and corruption at betrayal of public trust o pagtataksil sa tiwala ng publiko. Bunsod umano ito ng pagkompromiso ng Pangulo sa national sovereignty at constitutional order dahil sa pag-uutos na pagkidnap at pagsuko kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Pumalya rin umano ang Pangulo na i-veto ang unprogrammed appropriations at iba pang unconstitutional provisions sa General Appropriations Bill o pambansang pondo mula taong 2023 hanggang 2026. Nagbenepisyo rin umano ang Presidente sa kickbacks mula sa budget insertions at ghost flood control projects. Nilikha rin umano ang Independent Commission for Infrastructure o ICI para pagtakpan ang mga tiwaling kaalyado ng Pangulo. Bahagi rin ng reklamo ang umano'y matinding aligasyon laban sa presidente na matagal nang gumagamit ng illegal na droga. Si Attorney Andre De Jesus ang complainant, samantalang si House Deputy Minority Leader at Pusong Pinoy Party List Representative Jet Nisay ang endorser nito. Tinanong naman ng complainant kung naniniwala ba itong uusad ang impeachment, gayong maraming taga-suporta sa Kamara si PBBM. It's not a question that the answer to which I am faced, because that is precisely what prevents ordinary citizens from actually exacting accountability. Matatalo din po ako. Bakit pa? Para ke pa? The only way for evil to triumph is for good men to do nothing.
And if someone does something, then at the very least, in my case, I could rest at night knowing I at least try to do the right thing, win or lose. Yehe. Itinanggi naman ni Congressman Nisay na kabilang ito sa kampo ng mga Duterte kaya iniendorso ang reklamong impeachment laban kay PBBM. Ito yung gustong pag-usapan ng taong bayan, hindi puro sa social media. Ito ay sa tamang forum natin dadalhin. At naniniwala kami sa saligang batas, public office sa public trust, that no one, not even the president, is above the law. So sabi nga, mapanagot ang dapat mapanagot. So siguro mapanagot ang totoong may mga sala. Sorry kung to ask this question, pero are you working with the side of the Vice President? Hello? Ella, kinumpirma naman ni House Secretary General Cheloy Garafil na natanggap ng kanyang opisina ang reklamong impeachment laban kay PBBM dakong alas 8:45 ng umaga kanina. At ire-refer naman or itatransmit ito sa tanggapan ni Speaker Faustino Boji D. III alinsunod sa nakasaad sa konstitusyon at sa panuntunan ng Kamara. Balik sa iyo, Ella. Alright, maraming salamat. Rosalie Coz. So yan, mabuhay Because Attorney Andre De Jesus. Mabuhay, sinusuportahan kita. Mabuhay at talagang wala kasi iba nag-file ng complaint. Ito na ngayon, ang mangyari po nito, kahit ibabasura man nila yan, hindi nila mapigilan ang pag-uusap sa Kongreso at pag-usapan ito, mag-hearing, mapakinggan ng mga mamamayan ang pagpresenta ng mga ebidensya at malaman ng mamamayan kung ano-ano ang mga ebidensya ilalatag laban kay Bongbong Marcos. At kung ano mga ebidensya ipakita, bahala na ang mamamayan magpaparusa sa kanila kung hindi man magtatagumpay itong impeachment reklamo laban kay BBM. So ito ngayon, papunta na tayo ngayon kay Remulla. Ang gross incompetence and recklessness ni Boying Remulla ay dapat matatanggal na. Dapat ito tanggalin na sa ombudsman. Ito po ang ating ipipresenta. Kasi bakit? Nagsasabi siya na dapat imbestigahan si Libeste dahil daw bininta ni Libeste ang prangkesa. Ang problema, hindi totoo. Iba yung bininta niya, ugok. Ang bininta niya po ay hindi prangkesa ng solar para sa bayan. At ang prangkesa na binigay sa kanya noong July 2019 ay prangkesa para sa kumpanya na ang pangalan ay Solar para sa Bayan. Tapos, para malaman mo kung nag-research ka lang, Boying, kwento ka ng kwento. Kung nag-research ka, nalaman mo sana na hindi tumakbo ang prangkesa, hindi na ipatupad sapagkat may mali ang Department of Energy na hindi ito nagsagawa ng rules and regulation. At kung walang rules and regulation, ayon sa utos ng batas, ay hindi mo masisisi ang tao. At hindi rin binigyan si Libeste ng Department of Energy ng Certificate of Public Convenience. At hindi rin siya binigyan ng Letter of Authority para makahingi siya ng business permit sa bawat bayan kung saan siya magpapatayo. Kaya na automatic naging canceled o revoked na yung prangkisa. Wala na yun. Ang binenta niya po yung kumpanya na ang tawag ay Solar Philippines New Energy Corporation na itinayo pa noong 2015. Hindi kasama sa prangkisa yun. At iyon ay solar power plant na malaki. At 10 years na nag-operate bago binili ng Meralco. Ibig sabihin, masyadong tiwala ang Meralco kay Libiste na successful ang kanyang kumpanya at binili pa ito ng 33 billion mahigit. So ano kayo masasabi mo, Boying? O ito, para malaman mo, ipakita ko sa iyo ang batas ng prangkesa. Ang prangkesa po, basahin mo, Boying. Ang batas ng prangkesa ay nagsasabi. Pero bago ko ipakita ang batas ng prangkesa, pakinggan muna natin mga sinasabi ng dito ni Boying.
ang number one na problema palagi ng investor sa Pilipinas as compared with the other countries in ASEAN, power. Kuryente ang problema Patay na patay yan. Walang pupunta dito. Tapos maglalagay ka pa ng sinasabi nilang genius na bata na yun na gumawa ng solar. Kalokohan. Niloko lang tayo lahat. Kasi may kakunsapan yan sa taas. Hindi ka na naintindihan yung corporate structure niya eh. O, sino kasama yan? Di ba yung mga abogadong kausap yan? Siyempre, may connection yan sa taas doon. May connection yan sa Duterte government. 2019 yung franchise. Oo. Sino ba naglakad niyan? Hindi, ganito yan ha. Super daw yung naglakad niyan eh. Hindi, kasama nanay niya. Ngayon, ituturo mo Duterte, putang ina kabuying. Bakit ng panahon ni Duterte, para kang nakipagtulog sa katabi sa kama si Duterte? Pating yung Island Cove, yung Kublandia niya, binenta niyo sa Pogo. Mga putang ina kayo, punyeta kayo kung magsalita. Pakala mo, walang kasalanan. At tinitira mo pa, napaka-traidor mo talaga. Traidor kayo ni John Beck. Si Duterte nagbigay sa inyo ng mga karangyaan sa panahon ni si Duterte presidente. Ngayon, titirahin nyo, ugok ka talaga. Pakinggan mo itong bobo na Rimulya. Kasama doon sa naging... kasama sa naglakad niya. Siyempre, incumbent yun eh. Pero siyempre, kunyari, ano siya, arm's length. Arm's length siya. Pero, chairman ka ng budget, chairman ka ng finance committee. Pwede bang wala? Ba? O, di ba? Hindi, Kwento ka ng kwento. Ginagawa mo kasi yan. Sinasabi mo kasi ginagawa mo yun ng congressman ka. ganito. Ganito ang malaking problema dyan. You promise, Ito pang isa tong gagong ito. Bobo ka, hindi ka nag-check. Yung isa dito nakatawa, akala mo. Mabuti pa si JBRC ito, nakakuan lang. Nakikinig lang. ang 18,000 ang requirement natin at that time. 18,000 megawatts. You promised to build on the basis of the Renewable Energy Act. 12,000. Nagawa mo ba? Binigyan ka ng franchise. Binigyan ka ng franchise. Exclusive franchise pa. 11,000. Exclusive yun ha? Hmm. At saka, Nabasa niyo ba ang franchise law? Mga bobo kayo. Nagkwento argumento kayo na hindi mo yung tinitingnan. I suppose kung binigay yan sa'yo, meron timeline yan. Meron. So, ang tanong lang, Specific. simple lang. Wala akong politika, walang etc. Simple lang. Walang titulo, walang politika. Simple lang. Isa ka pa. Yun bang napag-agrihan ng gobyerno at yung corporation mo? Na-deliver Wala. sa tamang panahon. Ito nga yun eh. Ang problema sa inyo, nagtatanong kayo kung na-deliver, ang hindi nyo tinatanong kung epektibo pa bang prangkisa o hindi. Imbis na i-bid out mo sa 20 providers ng solar, binigay mo sa isa lang. Ano yung... Hindi ba dapat mas Binigay sa isa. Ibig sabihin, sinisisi mo ngayon si Duterte na congressman ka noong araw, panahon na yun. Ugag ka talaga. madali? Ano mo yan? Naka-apekto pa yan? Sa Bakit hindi ka kumontra? Ha, Boyeng? Congressman ka noong araw, ba't hindi ka kumontra? feed-in tariff kasi yung mga nag-i-invest ng solar, halimbawa, yung mga PESA companies, meron kami yung actual case sa Cavite. Kwento ka na actual case. 40 hectares of rooftop, nilagyan na ng solar. Ayaw bigyan ng fit. Dinilay ni Kusi yan. Ayaw nilang bigyan. Kasi Naka-allocate na yun. naka-allocate na. Naka-allocate na. Allocable din, grabe. Yun, naging allocable. Naging allocable. Alam mo, 2008 ranking yung franchise. Di, naging allocable yung mga 2018 pa lang. Allocable din pala. Kasi yan dapat, Ombudsman, matignan mo din yung energy sector. Ha? Super yan. Super yan. In the past, Okay. Ipakita ko naman sa inyo, mga kupal kayo, mga bubo kayo, nagsama-sama pa kayo, itong batas. Ito po yung mga batas, mga kupal kayo. Basahin nyo, Republic Act 11357. Ito ang batas. Nakalagay, Republic Act 11357, July 31, 2019. Kanino binigay ang prangkisa? Dito sa Solar para sa Bayan Corporation. Tandaan mo yan. At ano nakalagay? Nakalagay po sa Section 11. Dito, Section 11. Ang haba ng prangkisa ay 25 years. Pero, i-revoke. At ang isa sa dahilan na pwedeng i-revoke ay automatic revoke kung hindi nagamit sa loob ng 2 taon. Deemed ipso facto revoked in the event that the grantee fails to operate continuously for 2 years. Walang kwalifikasyon kung bakit nag-failure. At tingnan mo yan, pinasa ng July 31, 2019. At dahil hindi nag-continue, dapat immediately after July 31, 2021 ay revoke na yan. At anong dahilan ng pag-revoke? Ito, tingnan natin sa operational na section. Sa Operational Section 21, inuutusan ng Department of Energy ni Sharon Garin na magkonsulta sa Energy Regulatory Commission at iba pang mga stakeholder na magpromulgate ka ng
rules and regulation para to operationalize this franchise, para tumakbo ang prangkisa. So ngayon, ano ngayon ang ginawa nyo? Hindi kayo gumawa nito. Hindi ba nakita to, Boying? Napakabubo mo talaga. Gusto nyo lang kontrahin ang bata dahil nagalit kayo sa bata at nilabas yung tinatawag na Cabral Files. Yan ang problema sa inyo. So ngayon, para ipakita, ang binenta po ni Libeste ay yung kumpanya na pinatayo yung 2015 pa. At ito yung binili ng Meralco. Ibig sabihin, lihiti mo, bibilhin ba ng Meralco ng 33 billion? Kung palpak yan? Tanginan nyo. Punyeta ka. O ito po, ipapakita ko sa inyo yung mga solar farms ni Libiste. Ito po yung sa Calatagan at saka sa Tarlac. Ang sa Piñaranda, Nueva Ecija ay kanya pang anuhin, papagawa, pero gamit na ang pangalan na Terra Corporation. At ang gamit ang Terra Corporation ay kasama ng Meralco dyan, Imgen. O ito yung sa Terra Solar, ito sa Piñaranda. O yan. Diyan ipatayo. Pero hindi pa nagpapatayo yan. Inuumpisan pa lang. Ginagamit pa ngayon ang tinitingnan ng mga prangkaisan na yung mga processing ng kanilang ano. Ito naman ipakita ko naman sa inyo yung Tarlac. Ito po. Ito naman ngayon sa Tarlac. Yan ang sa Tarlac. Oh, tinatapos pa yan. So, yan, nakita na ninyo sa Tarlac yan. Pakita naman natin ang Calatagan, Batangas. Ito. Ito naman ang Calatagan, Batangas. Ito yung Spinic na binenta ni Libeste sa Meralco. Binenta niya dahil congressman siya, bawal sa kanya na magkaroon ng negosyo kung congressman na siya. Kaya ito po yun. Yan, napakalaki. 160 hectares yan. Tingnan natin. So, yan ha. O, yan. So, yan yung kanyang solar farms doon sa Calatagan, Batangas. 106 hectares po yan. O, yan. Nanay ni Libeste, tsaka siya. Ayan, nakalagay, unang distrito. Ayan. So makita ninyo yung napakalaki na ano niya. Yan.
So yan po ang kanyang sa solar plant yun. Yan, sa Batangas yan. So ibig po sabihin, itong taong ito ay hindi siya tinatawag na kwento lang at may mihura. Tapos ipakita natin yung interview sa kanya. Doon sa yung pumunta siya doon sa Balayan, Batangas. Kalatagan. Ito po yun, ekta-ektarya. So ipakita ko sa inyo yung interview sa kanya doon sa ekta-ektarya niya. Doon mismo siya in-interview ng mga media. Kaya walang kwenta tong Buing Rimulya na to eh. O, ayan. Ayan si Rimulya, si Buing sa kanyang solar farms. Ayan. At Kalatagan, at 2016, ako po ay nag-turn 23 noong March 18, kaya 22 years old po ako noon. At ito po ay ang una kong malaking solar project. Kuryente, pag-aari pa at pavilion, pero itong na po ang SPNEC controlling shares sa Meralco, pero itong bahagi ng farm na may bahay at pavilion at acacia tree ay hiwalay na lote. Kaya ito po ay aking pag-aari pa. Pero ang solar power plant na ito ay nagbabato ng kuryente sa national grid at maayos po siya na tumatakbo sa mag isang dekada na. 10 years na tumatakbo. Actually, ito po yung kwento ng Dandan lang. negosyo. Stop. Minana po sa aking ama Stop. ang lupa at ang puhunan at nangutang din po ako sa iba't ibang mga bangko para itayo itong proyekto na Ibig sabihin, ang tapang niya, nangutang, nang magnegosyo, tapang niya magnegosyo. natapos sa taong 2015. At dahil sa tagumpay itong unang proyekto, ako ay nagkaroon ng puhunan para magtayo ng iba pang mga proyekto. Kabilang dito ang proyekto sa Tarlac, sa Cavite, sa ibang bahagi ng Batangas, at ang pinakamalaki ay nasa Nueva Ecija. At yung proyekto ko naman po sa Nueva Ecija ay napondohan din ng public investors sa Philippine Stock Exchange. Nag-IPO po sa December 2021 at yun po ang naging unang pure renewable energy company listed sa Philippine Stock Exchange. Ako po ang naging unang at pinakabatang founder, chairman, and CEO ng isang PSE listed company. At ang funding para sa aking Nueva Ecija project ay naging posible salamat sa tiwala ng investing public at ng Philippine Stock Exchange. Matapos ng 2 taon, binenta ko ang controlling shares sa SPNEC, sa Meralco. Nagpasok po sila ng iba-ibang mga tranches ng investment. Una, para mag-take control ng company. Pagkatapos po, para i-buy out ang karamihan ng aking shares. Ang suma total
ng kanilang investment so far sa SPNEC ay, kung hindi po ako nagkakamali, nasa 34 billion pesos. At bahagi po noon ay napunta sa kumpanya, bahagi po noon ay para sa aking secondary shares. At may natitira pa akong mga shares na actually inanunsyo ko na ibinebenta ko din po para umexit na po ako sa pati shareholding ng solar power business. At ang story na to ay patunay din na yung source ng aking pera ay hindi po sa gobyerno. Ito po ay mga pribado kong mga investments at nagkataon lang kasi na matagumpay itong unang proyekto kaya ako nagkaroon ng mas malaking puhunan simula sa simula. Nagmana po ako kasi ng puhunan para itayo itong unang proyekto. Nagkataon, nagtagumpay ang unang proyekto kaya ako nagkaroon ng puhunan para magtayo ng mga mas malalaki pang mga proyekto at nagtiwala sa akin ang Philippine Stock Exchange investors at matapos 2 taon, nagtiwala ang Meralco na maisakatuparan natin ang pinakamalaking renewable energy project ng bansa na naging pinakamalaking foreign investment din ng bansa sa 2025 dahil sa pagpasok ng isang malaking dayuhang investor na hinikayat ng Meralco at si PBBM po ang nag-groundbreaking ng aming Nueva Ecija Solar Project na baka sa mga susunod na mga buwan ay matapos din ang unang phase na may pinakamalaki ng kapasidad sa buong Southeast Asia. At ang I think mga pahayag naman po ng gobyerno ay maganda tungkol sa mga proyekto ko. Kaya nagulat po ako na biglang naging negatibo matapos kong ibunyag yung Cabral Files. Kaya maingat po ako na linawin na hindi ko po kaaway ang gobyerno. Ako po ay may parehong advokasya sa gobyerno laban sa korupsyon at para sa transparency. Baka hindi lang po nagkakaroon ng understanding minsan dahil syempre pag madalas po mag-vlog si Yusek Claire Castro, baka may mga mali din na mga lumalabas na salita. Kaya may chance naman po na ma-reconcile ang mga differences. Kaya po din hindi sinampahan ng criminal case pa si Yusek Claire Castro. Pero ang gusto ko pong ipaliwanag sa taong bayan. Nakwento ko na kanina paano ko sinimula ng aking kumpanya at paano ito lumaki in terms of financial transactions. Ang dahilan na ang Meralco ay nagbayad ng mahigit kumulang 34 billion para sa aking SPNEC company ay mostly because of the land that I acquired with the funding of the Philippine Stock Exchange investors in Nueva Ecija. May mahigit 3,000 hectares ang kalupaan ng SPNEC. Kabilang po yung nakita niyo mga solar panel at ang Bibili na ako ng shares ng SPNEC. Bibili ako. kalupaan na ito ay naging essential para makamit ng bansa ang renewable energy targets. Hindi po totoo na wala pong na-deliver, na 2% lang po ang na-deliver dahil yung lupa ko sa Nueva Ecija ay binili ng Meralco para ma-deliver ang pinakamalaking kapasidad sa buong bansa. At ito po nga ipinuri na ng administrasyon. Binenta ko po yun sa Meralco. Kaya nasa Meralco po ang credit ng proyektong yon, pero nililinaw ko lang po na hindi po totoo na walang na-deliver. Pwede pong bumisita din ang media pag siguro may inauguration ng ating pinakamalaking proyekto sa buong bansa na renewable energy project sa Nueva Ecija. Pero lilinawin ko lang po, hindi po dahil sa prangkisa. Nagbayad ang Meralco ng 34 billion pesos. Dahil una, wala pong prangkisa yung kumpanyang binenta ko sa Meralco. Nagbayad ang Meralco ng ganoong kahalaga dahil may mahigit 3,000 hektarya na binuo ko matapos ilang taon ng trabaho, gamit din po ng aming puhunan at ang puhunan ng ibang mga investor na maisakatuparan ang malaking proyekto na tutulong sa supply ng kuryente ng ating bansa at para makamit ng DOE ang kanilang renewable energy targets. Muli, hindi po prangkisa, proyekto sa Nueva Ecija na ang pinakamalaking asset doon ay lupa na binuo ko after many years. Yun po ang dahilan na binili ng Meralco ang kumpanyang yon. Kung ano lang po masasabi ninyo sa statement ni Uy. Boy na siyang pinagpunan po. Kong, steady lang ka. Steady lang kong. Steady lang kong. Kong dito. Sa pagbebenta ng prangkisa ng inyong kumpanya. Pala si Edwin eh.
uulitin ko na lang po ang pahayag ko kanina na ginagalang ko po si Ombudsman Remulla at siya po ay kaibigan ng aking ina, kaya hindi ko po direktang sinasagot ang mga pahayag niya o ng ibang mga Hindi, kauni kasuhan mo rin siya, ng no, si gobyerno. Remulla. Kasuhan mo rin. Hindi, pwede na hindi. Yung general na sagot na pwede ko pong ibigay ay hindi po totoo na hindi ko binenta ko ang kumpanya na may prangkisa, at hindi po totoo na gumawa ako ng pera galing sa prangkisa. Napaliwanag ko po kanina, malaki po ang aking lugi sa prangkisang yon at tumigil po ang operasyon ng kumpanyang yon dahil sa mga kaso at mga ibang issue na ibinabato ng mga kakompetensya na ayaw pumasok ang competitor sa merkado nila, at ang hirap din ng pagkuha ng mga permits. Ang masasabi kong malaking hamon sa ating ekonomiya, ang red tape, ang hirap ng pagkuha ng mga permits para sa mga investments. At marami din pong mga negosyante na takot na papasok sila ng malaking puhunan tapos gigipit na lang sila ng mga politiko. Kaya ang ikinalulungkot ko po ngayon, ang ating foreign direct investment ay nasa post-COVID low. Ang peso ay ngayon 59.5 almost to $1. At ang kadahilanan ng mga issue na ito, ang mababang foreign investment at overall investment sa Pilipinas. At Dahil walang tiwala sa mga politiko at akala nila ay titirahin sila ng mga korap na politiko. Kaya hindi nag-andap na magnegosyo ang mga namumuhunan. Kagaya nito, kahit local ka na investor, ayaw mo mag-invest kung ganito, mag-umpisa ka pa lang, hihingian ka na kung katakot-takot ng mga korupsyon. ang hiling ko na lang sana ay magtulungan po tayo para gumanda ang ekonomiya ng Ang Pilipinas. problema, hindi mo makukuha yung hiling mo. Corrupt na yung mga tao sa palibot mo. O si Maria Rachel Gustelo, Marcos administration, corrupt na walang kwentang pangulo sa history ng ating bansa. Ang kakapal na mga pagmumuka, mag-resign na sawang-sawa na kami sa panluloko nyo, mga demonyo kayo. Dinira nyo ang tiwala, sinira nyo yung tiwala ng mga investor at mga namumuhunan sa ating bansa. Sinira nyo rin ang Pilipino sa ibang bansa dahil sa nakakahalata ng mga nagpagnanakaw kayo at hinayaan lamang natin. Ganun po si Gerard Amundaleco. Magandang umaga, magandang hapon po. Si Edwina Grampa. Katoto, ganyan talaga kapag nasa kapangyarihan, abusado, kahit fake news. Kagaya din yan kay Chucky. Kaya nakasuhan dahil sa pagsisinungaling. Si May Potato. Sir Toto, palit ka pala ng pangalan. Overtodes na pinangalan ko ngayon. Sa Parmlos Angeles, si May Patata. May Patata pala. So hanggang dyan lang. Perni Pinto, Senior, na walang Junior. Maraming salamat po. Paki-like, paki-share, at paki-invite ng mga kaibigan at kamag-anak na mag-join sa ating komunidad ng katotohanan. Maraming salamat po at batas.